Shoutout sa lahat ng mga kalye natin na nakasuporta sa Kalye Motovlog. Share the love sa inyo. Pero kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutang i-subscribe at saka pindutin na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Let's go! Ito lang kalye. Tara, alamin at silipin natin ang bawat kaganapan. This is Kalye Motovlog. Let's go! Pag-usapan na natin to. Di na natin patatagalin. Marami kasi akong napapanood sa YouTube nung nag-search ako, simula nung nabili ko tong action cam ko sa online, na ang sinasabi is mga pangit ang feedback. May napanood pa nga ako doon, binidyo niya, pangit ng kulay. No? So, for today's video, no, mag-share ako ng experience ko simula nung nakuha ko tong action cam na to. Actually, bago lang din sa akin, no? Especially doon sa mga umu-order online. Huwag po kayo agad madadown sa mga napapanood nyo sa YouTube na eto is hindi maganda ang kuha, pangit. Dapat yun nga pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin siya pagagandahin sa settings. No? Nasa settings. No? Siyempre, marami tayong mga solid kakalye na talagang hindi pa afford yung mga mamahaling action cam para sa mga nag-start sa pagmo-motovlogging. So, pupunta sila through online sa mga doon sila nag-a-avail, no? So, kagaya ko, ako nakabili ako through online, mura lang, is almost 1.6 lang ito, no, nabili ko. Kasi gusto ko agad ma-experience dahil motovlogger na meron akong cam sa daan at maidetalye ko yung kaganapan sa daan. Yun ang gusto ko. Hindi ko tiningnan na yung gamit ko, original o local. Kasi wala pa naman talagang pera at wala pang pambili. Kaya, tinry ko to. Ngayon, nag-search ako through YouTube kung paano gamitin. So, iba't iba yung mga sinabi nila tungkol dito. Pero may isa akong napanood doon na tinimpla niya lang yung pinaka-settings. So, yun ngayon yung sasabihin ko sa inyo. Titimplahin nyo lang yung settings dito para luminaw yung camera, yung kuha. At ipapakita ko dito yung kuha ko na talagang pagpalagay na nating may kalabuan pero maganda yung pagkakakuha. So, tara! Simulan na natin at pag-usapan na natin. Yan, 4K Ultra High Definition camera. So, para sa motor mo. Kasama na dyan sa kit yung para dun sa pag gusto mo sa tubig, waterproof. So, meron siyang pinaka-frame case, no? So, yun, di ko pa na-try sa tubig actually. Ang ginagawa ko kasi ay nilalabas ko siya dun sa kanyang frame dahil ginagamit ko siya sa helmet na nakalabas. Para mas clear para sa akin. At saka mas mabilis kong mapindot pag gusto kong i-on agad. Doon ko siya ginagamit. So, yun. So, eto, mga kakalye, pakita ko lang ha. Una natin gagawin, pagkahawak mo na yung camera. So, ayan. 4K, Ultra HD or High Definition. Ako hindi ko pa natatry itong Wi-Fi niya, mga kakalye. Pero pinapanood ko kung paano to gamitin. Pero para sa akin kasi, para makapag-upload ako madali lang, na hindi na ako kukonek dyan, simple lang, pipindutin mo lang yung pinaka-memory card, ilipat mo sa memory card mo, tapos, ganun lang. Wala nang i-download para makakain pa ng yung data, yung mismong cellphone mo. Hindi na. So, ganun lang. So, una mong gagawin, mga kakalye, meron siyang on and off dito sa pinaka-front. No? So, long press mo lang yan. It take 3 seconds. Pag umilaw na yan, nag-red na yung ibabaw. So, consider na nag-open na yan. So, ayan. Kung makikita nyo, medyo malinaw na, no? So, ayan. So, naka-display lahat dito. Eto, pag pinindot mo tong ibabaw, eto yung okay and stop din niya. Pag pinindot mo yan, pansinin nyo tong yellow na light. Ayan. So, naka-record po yan. Ibig sabihin, nagre-record po yan ng video. No? So, nagre-record po ng video yan. Pag in-stop mo yan, okay, at para gusto mong makita yon, so, pipindutin mo lang ulit ito. Eto. Yan. So, pag pinindot mo yan, okay, so pumunta naman siya ngayon sa camera. Naka 20 megapixel. So, ibig sabihin malinaw yun. No? So, press ka lang uli. Okay? Pumunta naman siya ngayon dun sa mga nakuha mo ng video. Let's say yan. Pipindutin mo to downwards, upwards. So, pipindutin mo lang to. Pag pinindot mo yan, lilipat yan dun sa mga video na nakuha mo na or even yung mga napicturan mo na. Ayan. Ayan. So, yun yung paglipat. Ngayon, gusto mo pumunta sa settings. So, balik natin sa dati. Okay. Nung binuhay natin, eto siya. Ngayon, pag pupunta tayo sa settings, pipindutin lang natin to. Isa. Dalawa. Tatlo. Settings na. Ang setup nito, mga kakalye, iba dun sa setup ng ibang napanood ko na ganito. No? Pag sabihin na natin mura lang, oo. Importante, meron tayong nagagamit. No? So, resolution. Pindutin mo to ibabaw. Press.
Pupunta sa resolution, naka 4K yan. Pero ang pagpipilian mo rito marami. May BGA, may 720 pixel lang, merong high definition. Ito yung ginagamit ng halos karamihan. Pero ako ginagamit ko yung 4K. Yan. Then next, cyclic record. Press natin anong meron dito. So para continuous lang kasi pag nilagay mo to sa 10 minutes, hanggang 10 minutes lang magre-record yan, mamamatay. Kasi ako nung una, akala ko sira. Yung pala, nakaset ng 5 minutes, namamatay siya automatic. Akala ko lobat. So, yun. Lagay mo lang siya sa off. Then, next natin, interval record. Ito yung sa loob. Basta i-press mo lang yan. Naka-off lang yan, mga kakalye. Hindi ko alam kung ano. Basta naka-off lang din yan. Isa sa ginagamit ko. Auto resolution. So, dito nagkakatalo. Resolution. 20M. No? So, yan. Diyan ko nilagay yung sa akin. Yung iba kasi 18M lang. So, sa akin kasi yan na yung set na ginawa ko at kinopya ko. Capture mode. So, single shot lang. Okay nyo lang yan. Dito lang lagi pipindutin. Yan, baba tayo. Ito pinipindot ko mga kali Ito, up and down lang yan. So, continuous shooting. So, on lang yan. Recording, i-on nyo rin. Para yung inyong boses din naririnig. White balance, naka-auto. Para pag kahit gabi, mag-a-adjust siya ng night mode. No? At pagka araw naman is naka daylight mode na rin. No? Pero pwede kang mamili ng daylight kung gusto mo. Video ng pang-araw, mas iba yung kuha mo. Cloudy, medyo maulap-ulap ng konti. Parang kulimlim yan. Tungsten, parang ano lang yan. Then fluorescent, medyo mas light ng konti yung kulay. Okay? So, ito is naka-auto. Exposure. So, nilagay ko sa 2. Pero yung isa dun sa una kong gamit is 3. Pero magta-try ako ng 2. Yung 3 na gamit kong exposure, makikita niyan, magsasend upload ako ng video. Kung okay na sa panglasa ninyo yung video ng exposure 3, so pwede nyo gayahin. Pero ako mag-adjust ako ng konti. Yan. So, lagay ko lang sa 2. No? So, auto power off. No, i-off nyo yan automatically. LCD bright, i-off nyo rin. Language, syempre, English. So, maraming pagpipilian doon. Frequency. So, ito yung isa sa mga sinerts ko rin, frequency. 50Hz and 60Hz. Pero nilagay ko to sa 60. Para yung movement, hindi slow-mo ang datingan. No? So, yan. Si 60Hz mo siya ilalagay. Tapos, beep sound, dalisin mo. Ako kasi inalis ko para hindi maingay. Date stamp, lalagyan mo yan. Depende sa'yo. Pero ito, naka-off lang. Date time, so yan yung makikita mo dyan. Naka-on yung sa akin. So, para monitor natin yung date. At balik tayo. Nag-cancel So, yun. Format, wag mo ipo-format. Car mode, in-on ko lang ito mga kakalye. Pang sasakyan kasi kahit malikot parang ini-stabilize niya yung movement, no? So, minsan kasi sa helmet natin malikot yung video. So, dito meron siyang konting, basta naka-car mode yun na yun. No? So, format, wala kang pipindutin dyan. Default settings, wala kang pipindutin dyan. Version, ito yung version ng ano natin, unit. And app, download kung gusto mo mag-download, iOS or Android. So, yun. Yun lang mga kakali ang isang sikreto kung bakit minsan nadidismaya tayo dun sa mga nabili nating ganito. Kasi pag sinerch mo sa YouTube, ang daming nagsasabi nito na pangit. Meron dun, sabi niya 500 lang ang presyo na nabili niya. Wala naman yun dun sa amount. Kasi alam mo sa sarili mo na kapag ang pera mo budgeted lang, so makakabili ka ng budgeted lang. Budgeted lang. Pag malaki pera mo, pwede kang bumili ng mga high class, yung mga GoPro na 360 na more than 30,000 and above. Pero sa kagaya ko, na gusto lang magkaroon ng action cam para sa motor, para meron akong makuhang video doon sa dinadaanan ko, sa mga pinupuntahan ko, at may share ko sa mga tao, is okay na para sa akin to. No? Yung marunong tayong makontento, napakalaking bagay po nun. Pangit o maganda man yung hawak mo, kung marunong kang makontento, mai-enjoy mo mga kakaki. So yun, yun yung masasabi ko para dito. Huwag kayong ma-down kaagad na pangit yung video yung nabili nyo na ganito, asisihin nyo sa online. From the start, bumili ka online. Alam na alam mo pag online na hindi naman ka makakabili dyan ng solid na original, no? So, yun lang. Actually, hindi nga ako nag-complain. May mga kulang pa nga ito, mga kakali. Pero, ang kinaliligaya ng kalooban ko rito is dumating siya na okay, nagagamit ko. At saka, na-vlog ko na, nagamitan ko na sa na-vlog. So, hanggang doon lang.
So, I hope na nabigyan ko kayo ng tip, mga kakalye, dito sa mabibili ninyong 4K Ultra High Definition Action Cam. So, huwag kayong madismaya, no? Kaligutin nyo lang po, may settings po yan. So, ginawa rin naman po ito para makapag-video. Hindi lang ganun ka-quality, pero makakapag-video po kayo. So, yun. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at sumuporta sa aking Kali Moto Vlog. So, pakisubscribe na lang yung aking Kali Moto Vlog kung bago ka lang at pindutin na yung notification. Updated ka sa mga bagong video. So, yun lang, and share the love. Halos marami na nga mga kakalye ang mga nagtitinda ng mga prutas sa iba't ibang lugar. Lalo na sa bawat mga kalye. At syempre sa loob ng mall meron din. Ang Kali Moto Vlog, nabati ko kayo ng isang masayang araw sa inyong lahat at share the love. So ride safe, mag-iingat tayo sa daan dahil alam naman natin na kapag ganitong season ay sisigan. So yun, ang inyong kakalye, patuloy pa rin na kumukuha ng mga balita kaganapang kalye. So yun lang, kita-kits tayo mga kakalye. Prutas ang content natin for today.